Hataong Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:08 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Enero, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataong Balita ngayon. Sa isang social media posts, ay nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump matapos ang kanyang inaugurasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan niya ang patuloy na ugnayan sa administrasyon ni Trump para sa seguridad ng bansa. Naniniwala si PBBM na mananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa muling pag-upo ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Hataong Balita ngayon. Binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi maaaring may blanco sa Bicameral Conference Report para sa 2025 General Appropriations Act dahil kung blanco anya ay hindi ito magbabalanse sa budget. Wala ring nakitang blank item si Senator Joel Villanueva sa naturang Bicam report bago siya pumirma. Hindi naman naniniwala si Senator Risa Ontiveros na magpapasa ang Kongreso ng budget kung may blanco pa sa mga dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Hindi ko nakita whatsoever, no. Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam, wala akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So may mga lump sum pa rin at para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Hataong Balita ngayon. Binawasan ang pondo ng ilang proyekto ng Department of the Interior and Local Government to DILG, kabilang ang IT program ng Philippine National Police na bumaba mula sa 619 million pesos sa 232 million pesos na lang, at Safe Camp Security System na mula sa 472.6 million pesos ay naging 161 million pesos. Nabawasan din ang pondo ng PNP Drug-Related Data Integration System mula 553 million sa 196 million pesos. Ayon kay Secretary Jan Vic Rimulya, ang mahigit 1 billion pesos na tinapyas ay inilipat sa pagbili ng all-terrain amphibious rescue vehicles para sa Bicol Region at 500 million pesos naman para sa Intelligence Fund. Saan nila nilagay? Nilagay nila halos 1 billion sa all-terrain amphibious rescue vehicles for Region 5. Specific yan to Region 5. At naglagay sila ng additional 500 million pesos sa Intelligence Fund. Hataong Balita ngayon. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Budget Department na ibalik ang tinapyas na pondo ng Department of the Interior and Local Government o DILG, partikular sa IT program ng Philippine National Police. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, tatanggalin ang 500 million pesos Intelligence Fund at ibabalik ang orihinal na budget na 1.3 billion pesos. Kasama sa mga reforma ng DILG ngayong taon ang Integrated National 911 System at pagpapalakas ng kapasidad ng Bureau of Fire Protection o BFP at PNP. So, as instructed by the President sa ating Budget Secretary, ay i-revert ang budget ng
IT at tatanggalin yung additional 500 million pesos intelligence fund na nilagay sa GAA. So, return to original budget ng 820 million yata ang nasa INP, nasa PNP. Naging 1.3 billion, ibabalik na naman sa dati siya. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang lumalawak na operasyon ng espionage sa bansa. Kasunod ng pagkakaaresto ng isang Chinese spy at mga kasamahan nito, kasama sa susuriin ng AFP kung may kaugnayan sa pag-espiya ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas, mga drone na nakuha sa karagatan ng bansa at mga dayuhang nakakakuha ng peking dokumento gaya ng Philippine Government ID at birth certificate. Hinihikayat naman ni National Security Advisor Eduardo Año ang Kongreso na ripasuhin ang Espionage Act upang mas mapalakas ang laban sa mga banta sa pambansang seguridad. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Hataw Balita ngayon. Humarap sa Valenzuela Regional Trial Court ang 4 na kawani ng Bureau of Internal Revenue bilang bahagi ng pagdinig sa kasong graft laban kay dismissed Mayor Alice Guo. Iginit ng abogado ni Guo na walang kaugnayan sa kaso ang testimonya ng mga BIR personnel, ngunit pinayagan pa rin ng hukom na si Judge Orben Juan Ontalan ang kanilang pagpresenta. Ang kaso ay nag-ugat sa reklamo ng Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay ng umano'y iligal na aktibidad sa isang sinalakay na pogo sa Bamban. Hataw Balita ngayon. Wala nang naitatalang insidente ng pamimirata ang Philippine Coast Guard at Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia sa Sulu, Celebes Sea mula 2020. Itinuturing itong tagumpay ng mga ahensya laban sa Abu Sayyaf Group na dating may kaugnayan sa piracy sa rehiyon. Sinimula na rin ang pulong ng recap kasama ang iba't ibang bansa upang palakasin ang kaligtasan sa maritime industry ng Asia. The collective effort resulted in the very good outcome in terms of piracy in the area. No Abu Sayyaf, so no pirates. Good social stability in the coastal communities means no youth can be enticed to do criminal acts. Piracy remains a function of economics, they say. So this is a metric that the government has actually succeeded in improving the lot, the quality of life of our people, even in the South. Hataw Balita ngayon. Hindi matanggap ng mga kongresista ang sagot ng Bureau of Customs sa issue ng TARA system kung saan may katiwalian sa pagpasok ng shipment sa mga pantalan. Muntik pang mapatawan ng contempt ang isang opisyal ng BOC sa pagdinig ng Quadruple Committee. Ayon sa mga dating hepe ng BOC, umiiral pa rin ang TARA system sa ahensya sa kabila ng kanilang mga hakbang para sugpuin ito. Meron pa bang grease money o tara dyan sa Bureau of Customs sa ngayon? As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Mr. Chair, Okay, alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? You're a lawyer. My goodness. Hataw Balita ngayon. Humarap si dating Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee. Tumanggi si Grijaldo na sagutin ang mga tanong ng mga kongresista at nanindigan sa naging pahayag nito sa Senado kung saan kinausap umano siya ni na Quadcom
Co-chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante ukol sa reward system sa anti-drug war ng Duterte administration. Dahil dito, pinatawan siya ng contempt at iniutos ang kanyang paglipat sa detention sa Station 6 ng Quezon City Police District. Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. Hataw Balita ngayon. Umakit na sa 250 ang mga naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban sa bansa simula noong January 12, 2025. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, pinakamarami sa naaresto ay mga sibilyan na nasa 234. Mabot na rin sa 255 na baril ang nakumpiska kung saan pinakamarami ang revolver at pistola. Ang mga naaresto ay mahaharap sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code. Paalala ni Colonel Tuanyo sa publiko, bawal ang pagbibitbit ng baril ngayong election period kahit na mayroong permit to carry firearms outside the residence. Tanging ang mga mayroon lamang otorisasyon mula sa COMELEC ang papayagan na magdala ng armas. Nais nating ulitin, palalahanan yung ating mga kababayan na nagsimula noong January 1201 yung COMELEC gun ban na ang pagdadala ng armas, ito po ay sinuspindi kahit na ikaw ay may PTC-4. Maliban na lamang doon sa mga nabanggit ng resolusyon ng COMELEC na ikaw ay maaari magdala. Ngayon, pinahihintulutan lang po tayo kapag ikaw ay nabigyan ng exemption. Kaya pakiusap noon ng ating chairman sa COMELEC, Atty. Perolino, na makipag-cooperate tayo sa ating Philippine National Police pagdating sa checkpoint na mapupuntahan natin. One is, makipag-cooperate tayo at kung maaari naman, kung ikaw naman ay binigyan ng exemption ng COMELEC, na dalhin natin yung kaukulang mga dokumento o papeles para ipakita natin sa mga nag-checkpoint natin ng law enforcement agency na ikaw ay otorisado na magdala ng armas. Hataw Balita ngayon. Muling naantala ang nakatakdasan ng ballot printing ngayong araw, January 22, dahil sa mga panibagong temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema. Ayon sa Commission on Elections, COMELEC, aayusin nila ang 1,667 ballot face templates upang maisama ang pangalan ng lahat ng mga kandidato na ipinalalagay ng Supreme Court sa balota. Nilinaw naman ni Chairman George Erwin Garcia na itutuloy ang mock elections sa Sulu upang subukan ang buong sistema ng eleksyon. Medyo magre-reset tayo ng printing, baka hindi matutuloy lang kaagad. Siyempre, aayusin pa muna muli yung serialization. Pagkatapos yung database natin, aayusin na muli. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera na na-ospital si KOJC leader Apollo Kibuloy matapos mahirapan sa paghinga. Una siyang dinala sa Rizal Medical Center noong Sabado kung saan na-diagnose siya ng community-acquired pneumonia bago inilipat sa isang pribadong ospital. Tiniyak naman ni Bustinera na maigpit ang seguridad habang nananatili si Kibuloy sa ospital. Hataw Balita ngayon. Handang makipagtulungan ng security agency at ang security guard sa investigasyon ng PNP SOSYA kaugnay ng viral video sa Mandaluyong City kung saan makikita ang security guard na pinaalis ang babaeng nagtitinda ng sampagita sa harap ng mall. Nag-report na sa SOSYA ang agency ng naturang guard at nangakong magsusumiti ng counter affidavit bukas January 23. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Eudisan Goltiano, inilagay muna sa floating status ang gwardiya habang nasa preliminary evaluation phase pa ang investigasyon upang matukoy kung may probable cause para sampahan ito ng formal na reklamo.
Ang kinakandak po natin sa ngayon ay nasa preliminary evaluation phase pa lang po tayo. We will base on the counter affidavit or kung ano pa po yung ibang mga ebidensya para i-determine kung meron ngang probable cause to file the formal complaint against doon sa security guard. Hataw Balita ngayon. Inalis na ng Quadcom ang contempt na ipinataw kay dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Chief Wilkins Villanueva. Napatawan siya ng contempt dahil umano sa pagtangging sumagot sa mahalagang tanong at pagsisinungaling sa pagdinig. Binawi ito matapos magsumite si Villanueva ng motion for reconsideration at mga kung makikipag-cooperate sa House Quadruple Committee. Hataw Balita ngayon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle taxi rider at ang pasahero nito matapos nagka-injury nang makabanggaan ang isang sasakyan sa Quezon City. Dalawa magkahiwalay na motorcycle crash accident din ang narespondihan ng UNTV News and Rescue sa Tagum City. Si Joshua Antonio Humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sugatan sa banggaan ng motorsiklo at isang Innova sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City at sa southbound lane na datnang pang nasa gitna ng kalsada ang 34 anyos na motorcycle rider na ito na iniinda ang pananakit ng kanang paa at hindi may galaw. Nagtamo ito ng suspected deformity sa paa, kasgas sa kanang tuhod at sa kaliwang siko. Samantalang ang babaeng pasahero nito na 58 years old ay nagkasugat sa kanang siko at sa kanang paa. Matapos lapatan ng paunang lunas ng rescue team, ang dalawa ay dinala ang mga ito sa Quezon City General Hospital. Wala namang natamong injury ang driver ng Innova. Nakahiga pa sa gitna ng kalsada ang lalaking ito nang madatnan ng UNTV News and Rescue sa Purok 7, Barangay San Miguel, Tagum City. Kinilala ang rider na si Orlando Antonio, 50 years old. Pagdurugo ng ilong at gasgas sa magkabilang kamay ang natamo ng biktima na kaagad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo at dinala sa Davao Regional Medical Center. Ayon sa mga residente dito, bigla na lamang ito sumemplang habang minamaneho ang motorsiklo na walang suot na helmet. Makalipas ang halos isang oras, rumisponde ulit ang UNTV News and Rescue sa naturang lugar dahil din sa motorcycle crash accident. Duguan ang mukha ng rider na si June Escalanya, 42 years old. Nagtamo ito ng pamamaga sa kaliwang bahagi ng mata at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na inases at nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang rider at dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Wala ring suot na helmet ang naturang rider. Joshua Antonio Humahataw sa Balita Ngayon. Nanawagan si Senator Rapi Tulfo ng total deployment ban ng mga OFW patungong Kuwait. Kasunod ng pagkamatay ng Pinay OFW na si Jenny Alvarado dahil sa coal suffocation. Git ng senador, nakakabahala na ang mga paulit-ulit na pagkamatay ng OFW sa Kuwait. Bunso dito, nanawagan din ang mga mambabatas ng pangangailangan ng mas mahigpit na screening at mga karagdagang hakbang sa pagpapadala ng mga manggagawa sa Kuwait. Hataw Balita ngayon. Padadalhan ng saman ng Philippine National Police Supervisory Office on Security Investigation Agency o PNP SOSIA ang babaeng nagtitinda ng sampagita sa isang viral video upang makuha ang panig nito. Sa kabila nito ay tiniyak ng SOSIA na magtutuloy pa rin ang investigasyon kahit hindi ito tumugon sa patawag, bagamat maaaring makaapekto sa reklamo kung hindi makikipagtulungan ang babae. May 30 araw ang SOSIA para maglabas ng resolusyon kaugnay ng insidente. It's because magbe-base tayo of course sa account ng security guard but
again, there are other circumstances or other factual circumstances na titingnan din po natin sa pag-impose ng possible recommendation. Sa discipline kasi tayo. Ang tandaan po natin, ang tinitingnan po natin dito ay whether nagampanan ng security guard ng maayos at proper yung kanyang duty in performing his function as security guard. Hataw Balita ngayon. Tumaas ng 45% ang mga kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD sa Quezon City mula January 1 hanggang 15 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Ayon kay Dr. Rolly Cruz ng Quezon City Epidemiology Surveillance Unit, karamihan ng mga kaso ay mula sa mga barangay tulad ng Bahay Toro, Bagong Silangan at Pasong Tamo at karaniwang nangyayari sa mga komunidad at paaralan. Inirekomenda ng QC Health Department ang paghuhugas ng kamay, disinfection ng mga gamit at iwasan ang pakikisalamuha sa mga may HFMD upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hataw Balita ngayon. Ang TARA system sa Bureau of Customs ay itinuturong dahilan ng paglusot ng bilyong-bilyong halaga ng shabu na nakumpiska noong 2017. Sa pagdinig ng House Quadruple Committee, pinuna ng mga kongresista kung bakit marami pa rin sangkot sa pagpupuslit ng ilegal na droga ang hindi napapanagot. Sinita rin ni dating Bureau of Customs Chief Nicanor Faildon kung bakit hindi nahuli ang importer ng naturang shabu shipment na kinilalang si Irene May Tatad ng EMT Trading. Bakit ang sangkatutak na mga nirekomendang kasuhan ng parehong Committee on Dangerous Drugs at Senate Blue Ribbon Committee tulad sa mga membro o kawani ng Bureau of Customs na nagpadaan sa green lane ng mga kontrabandong ito, sa tindi ng inyong investigasyon ay wala kayong natukoy na may-ari ng tone-toneladang droga na ipinuslit sa Bureau of Customs. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan pa ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng mga transport group na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeepney. Ayon sa ahensya, kasama sa isa sa alang-alang nila sa pagsusuri ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina, inflation at epekto nito sa mga commuter. Magkakaroon ng public hearings at konsultasyon para masigurong patas at inklusibo ang magiging desisyon kaugnay ng taas pasahe. Ikinalungkot ng World Health Organization o WHO ang desisyon ng United States na kumalas sa organisasyon. Binigyan din ng WHO ang mahalagang papel ng Estados Unidos sa paglaban sa global health threats tulad ng smallpox at polio. Ipinunto ng WHO na isa ang Estados Unidos sa mga nagtatag nito noong 1948. Sa loob ng 7 dekada, aktibo itong tumutulong sa pagpapalakas ng mga polisiya at programa ng WHO na nakatulong sa pagpapabuti ng pandaigdigang kalusugan. Umapila ang WHO na muling pag-isipan ng Estados Unidos ang desisyon at ipagpatuloy ang pagkikipagtulungan para sa kapakanan ng milyong-milyong tao sa mundo. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang presyo ng langis nitong Lunes kasunod ng panunumpa ni United States President Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino. Samantala, lumakas ang halaga ng dolyar matapos ipahayag ni Trump ang posibilidad ng taripa sa Canada at Mexico. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang presyo ng langis habang hinihintay ang energy policies ni United States President Donald Trump. Nagsara ang Brent crude future sa $80.15 o 4,689 pesos kada bariles, katumbas ng pagbaba ng 64 cents o 0.8%. Ang West Texas Intermediate o WTI crude futures naman ay bumagsak ng $1.30 o 1.7% sa $76.58 o 4,479 pesos kada bariles.
Kasabay nito nangako si Trump na magdideklara ng National Energy Emergency upang mapunan ang strategic reserves at mapalawak ang energy exports ng Amerika. Kasama sa mga plano ang mabilis na pag-aproba ng mga proyekto sa langis, gas at kuryente, pati na ang pagtatapos sa moratorium sa LNG export licenses. Binanggit din niya sa kanyang inaugural speech na magpapataw siya ng taripa at buwis sa ibang bansa. Ayon kay Giovanni Stanovo, analyst ng UBS, nakatuon ang atensyon ngayon sa mga susunod na hakbang ni Trump. Sa ibang balita, muling lumakas ang US dollar kasunod ng banta ni Trump na magpataw ng 25% na taripa sa Canada at Mexico. Sa kabila ng kakulangan sa tiyak na detalye, nagdulot ang anunsyo ng pagtaas ng dollar index ng 0.6%. Lumakas ang dolyar ng 0.8% laban sa Canadian dollar at 1.2% laban sa Mexican peso. Ayon kay Dominic Bunning, head of G10 FX strategy ng Nomura, ang banta ng taripa ay nagbigay ng lakas sa dolyar at maaaring magdulot ng malawakang epekto sa kalakalan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pinawalang sala ng United States President Donald Trump ang humigit kumulang 150 na individual na nahatulan dahil sa kaguluhan noong January 6, 2021 na naganap naman sa US Capitol. Ito ay bahagi ng kanyang pangako na patawarin ang mga sumuporta sa kanyang layuning pigilan ang sertipikasyon ng tagumpay ni Joe Biden noong 2020. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita Ngayon. Ipinatupad ni Pangulong Donald Trump ang kanyang pangakong patawarin ang mga sangkot sa kaguluhan noong 2021 sa US Capitol. Sa kanyang unang araw bilang Pangulo, binigyan niya ng clemency ang halos 1,500 sangkot sa mga krimen, kabilang ang mga malulubhang kaso tulad ng pananakit sa mga opisyal ng pulisya. Ipinahayag ni Trump na kailangan mapalaya ang mga nakakulong at binawasan niya ang sintensya ng 14 na individual. Tinawag niyang brutal ang mga prosecutor na humawak ng mga kaso. Ayon sa Justice Department, mahigit 1,600 ang kinasuhan dahil sa riot. Sa mga ito, nasa 1,100 ang nahatulan at nakulong habang natapos na ang sintensya ng ilan. Mahigit 300 kaso pa ang nananatiling bukas, karamihan ay felony cases na may kaugnayan sa paghadlang sa mga opisyal ng batas. Nasa $2.8 million ang halaga ng pinsala sa US Capitol at mahigit 140 pulis ang nasaktan sa kaguluhan. Bagamat nasa presidente ang kapangyarihan para magbigay ng pardon, kadalasan ay may konsultasyon ito sa pardon attorney ng Justice Department. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabalik sa Southern California ang extreme fire weather dahil sa hanging maaaring umabot sa 100 miles per hour. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Nagdeklara ng particularly dangerous situation fire weather warning ang National Weather Service para sa mga bahagi ng Los Angeles at Ventura counties mula Lunes ng tanghali hanggang umaga ng Martes. Nagbabala ang ahensya na maghanda ang mga residente laban sa banta ng matinding hangin at sunog. Simula Lunes, umabot sa 100 miles per hour ang ihip ng Santa Ana winds na nagdulot ng mabilis sa pagkalat ng apoy. Sa Poway, California, nagsimula ang isang brush fire na nagresulta sa evacuation ng mga residente. Patuloy pa rin binabantayan ang laki ng sunog sa lugar. Sa Los Angeles County, iniulat ang 90 miles per hour na hangin sa San Gabriel Mountains. Ang malakas na hangin na may mababang humidity ay nagdudulot ng panganib ng biglaang pagkalat at matinding paglaki ng sunog, lalo na sa San Fernando at Santa Clarita Valleys. Simula January 7, mahigit 14,000 istruktura na ang nawasak sa Palisades at Eaton fires at umabot na sa halos 38,000 ektarya na sunog. Bagamat 56% ang contain ng Palisades fire at 81% ang Eaton fire, nagbabala ang mga opisyal na maaaring lumipad ang mga baga na sunog dahil sa malakas na hangin, kaya't pinalalahanan ng mga residente na maging handa sa pagdikas kung kinakailangan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng mga sunog, ngunit tinutukan ang posibleng papel ng tao sa pagsisimula ng apoy. Ayon sa ulat ng Kongreso, 89% ng mga wildfire sa bansa mula 2018 hanggang 2022 ay dulot ng aktibidad ng tao, kabilang ang debris burns, utility equipment at arson. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 80 ang nasawi at mahigit 11,000 pamilya ang napilitang lumikas sa Colombia dulot ng
Matinding sagupaan ng mga armadong grupo sa rehiyon ng Catatumbo, malapit sa hangganan ng Venezuela. Ito ay record high numbers simula noong 2016 kung saan nagkaroon ng peace accord sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Aurelien Quijano live. Hataw Balita ngayon. Aurelien, anong dahilan ng pagtaas ng krimen diyan sa Colombia? Okay, balikan muli natin si Aurelien sa kanyang ulat maya-maya po ng konti. Maraming salamat. Hataw Balita ngayon. Isinara ang ilang paaralan sa Bangkok, Thailand ditong Lunes dahil sa patuloy na pagtaas ng PM2.5 pollutants sa mapanganib na antas. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Hataw Balita ngayon. Napilitang magkansela ng klase ang ilang paaralan sa Bangkok, Thailand simula nitong Lunes, January 20 dahil sa nararanasang air pollution sa lungsod. Sa Nong Kem District, 2 paaralan ang pinatigil ang operasyon matapos umabot sa 77.8 micrograms per cubic meter ang konsentrasyon ng polusyon, mahigit doble sa itinakdang ligtas na limitasyon. Inihayag ni Nantaya Kyausawang District's Assistant Chief na ang Wat Udom Rangsi School na may 2,152 na mag-aaral ay magbabalik operasyon sa Huwebes kung bubuti ang sitwasyon, habang ang Pracha Bamrung School na may 1,151 na mag-aaral ay magbubukas muli ngayong araw kung gaganda ang kalidad ng hangin. Pansamantala, online classes ang ipatutupad sa 2 paaralan. Iniutos ding magsara ang 4 pang paaralan sa distrito simula Martes upang maprotektahan ang mga estudyante mula sa tumitinding polusyon. Samantala, sinara rin nitong Lunes ang Wat Bang Pakok School sa Ratburana District na nakatakdang muling magbukas ngayong araw kung bubuti ang air quality. Naitala rin ang mapanganib na antas ng PM2.5 sa 64 sa 76 na lalawigan ng Thailand nitong Lunes, kabilang ang Samut Sakon na may pinakamataas na konsentrasyong 133.1 micrograms per cubic meter. Sumunod dito ang Nakhon Pathom na may 115.3 micrograms per cubic meter, Singburi 107.6 micrograms per cubic meter at Nontaburi na may 98.1 micrograms per cubic meter. Samantala, 13 probinsya naman ang nag-ulat ng katamtaman o magandang kalidad ng hangin. Patuloy na hinihikayat ng Bangkok Metropolitan Administration ang mga residente na mag-work from home at gumamit ng pampublikong transportasyon upang makatulong sa pagbawas ng polusyon. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mahigit 80 ang nasawi at mahigit 11,000 pamilya ang napilitang lumikas sa Colombia dulot ng matinding sagupaan ng mga armadong grupo sa rehiyon ng Catatumbo, malapit sa hangganan ng Venezuela. Ito ay record high numbers simula noong 2016 kung saan nagkaroon ng peace accord sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, muli natin tawagan at ang umahataw na balita ni Aurelien Quijano live. Hataw Balita ngayon. Again, Aurelien, anong dahilan ng pagtaas ng krimen diyan sa Colombia? Ani, patuloy ang sagupaan sa pagitan ng rebel group na National Liberation Army o ELN at mga dating miyembro ng Revolutionary Armed Forces of Colombia o FARC. Isa sa mga dahilan ng kanilang digmaan ay ang agawan ng kontrol sa smuggling routes patungong Venezuela. Dahil dito, mahigit 11,000 ang nawala ng tirahan at higit 80 ang nasawi sa rehiyon ng Catatumbo malapit sa hangganan ng Venezuela. Inanunsyo ni Venezuelan Foreign Minister Ivonne Hill na magbibigay sila ng humanitarian aid para sa mga tumakas mula sa Colombia at paiigtingin ang presensya ng mga tropa sa border ng dalawang bansa. Samantala, tinutukoy ang pagtaas ng karahasan bilang isang malaking kabiguan para sa Total Peace Program ni President Gustavo Petro ng Colombia sa nalayuning makipagkasundo sa mga armadong grupo matapos ang peace accord noong 2016. Balik sa'yo, Annie? Maraming salamat, Aurelien Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw
Iginit ng Department of Agriculture o DA na dapat nang maubos sa loob ng 2 linggo ang mga bigas na may presyo na higit sa 58 pesos kada kilo. Inilatag ng ahensya na ang mga hindi makakasunod sa Maximum Suggested Retail Price o MSRP ay bibigyan pa ng pagkakataon na mag-adjust, ngunit kailangan na nilang ubusin ang mga dating stocks na may mataas na presyo. Payo ng DA sa mga retailer at supplier na tiyakin ang pag-adjust ng kanilang presyo upang maiwasan ang mga problema sa pagpapatupad ng MSRP sa mga susunod na linggo. Sabi na aming sekretary, kaya nga po hindi niya agad po pina-implement dahil nga alam niya na may mga stocks pa tayo. So ang ini-expect po natin talaga within the next few days siguro or weeks ba, pwede ba na po natin talagang strictly ma-implement po yung 58. Hataw Balita ngayon. Samantalang inaasang magdedeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency ngayong araw ng Miyerkules, January 22. Kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin sa Ginoong ASEC, Arnel B. De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture, upang magbigay detalye ukol sa kanilang gagawing hakbang. Magandang umaga po, ASEC De Mesa. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Magandang umaga po, Miss Annie. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at manonood. ASEC, ang unang tanong ko po, bakit kailangan ipatupad? Bakit kailangan magdeklara ng food security emergency sa Pilipinas? Paano ba ito naiiba sa mga naunang options na ipinanukala para solusyonan po ang problema ng pagkain sa Pilipinas, partikularmente po ang bigas? Nakakatakot ba ito pag dinideklara mong food emergency, food security emergency? What's the real status? Mayroon ba tayong shortage sa ating bigas? ASEC, sige nga, bigyan niyo po ng kaukulang impormasyon ang ating mga kababayan. Maraming salamat po ulit, Miss Annie. Una po ay gusto po namin ipagbigay alam na wala po tayong shortage sa pagkain, lalo na po sa bigas. Kung pagbabatayan po natin ang Republic Act 12078 o yung pag-amyenda po sa Rice Tarification Law, ito po yung magiging basihan sa pagdeklara ng food security emergency. At ayon na rin po sa nasabing batas, may 2 pangunahing batayan po para magdeklara ng food security emergency. Una ay kung merong kakulangan sa supply ng bigas sa bansa, at pangalawa kung meron pong pagkakataon na merong tinatawag na extraordinary increase sa presyo ng bigas. So gaya po ng nabanggit ko, wala pong kakulangan ng supply sa bigas sa bansa dahil bagamat bumaba po ang ating lokal na produksyon last year, ay madami po yung pumasok na import, around 4.78 million metric tons na bigas. So napakarami po ng bigas sa ating bansa. So ang natirang dahilan po ay yung extraordinary increase sa presyo ng bigas. Matandaan po natin last year, Miss Annie, na bagamat marami po ng hakbang ginawa ng ating pamahalaan kagaya ng pasapon itong EO62 na babawas ng taripa from 35 to 15% para sa imported na bigas. Bumaba rin po yung mga presyo sa international market, mababa na rin yung farm gate ng palay sa local na production. Ang pagbaba po ng presyo ng bigas ay hindi po bumaba doon sa level na inaasahan po natin. Ayon na rin sa report ng PSA, ay mabagal po yung pagbaba. So nananatili po na elevated yung presyo ng bigas sa mga pamilihan, at ayon na rin po sa ating Pangulo ay hindi po masyadong gumagalaw ng tama yung mga market forces dito po sa presyuhan ng bigas. Pangalawa po, ayon na rin po sa batas, ay pwede pong mag-intervene po sana ang NFA sa merkado para maglabas ng kanyang stocks. Subalit, hindi po niya itong kayang gawin sa normal na takbo ng kondisyon ng NFA, maliban na lamang kung magkakaroon ng food security emergency. Sa status po ng NFA ngayon, napakarami po nang nabili niya na palay sa ating mga magsasaka last year.
Almost 300,000 metric tons po yan, katumbas na 6 million bags. So malapit na po yung susunod na anihan, late February, March, April. Kung hindi po marirelease sa mga warehouses ng NFA itong mga stocks na ito, mahihirapan po makapamili ng ating NFA sa mga magsasaka na posible po maging problema sa presyuhan ng farm gate price ng palay. So isa rin po yan sa mga pangunahing dahilan na nagsusumikap tayo na magkaroon ng food security emergency declaration para po ma-release ang stocks ng NFA kahit wala pong calamity relief na ginagawa dahil hindi naman po kayang bilhin lahat ng DSWD o ng OCD yung stocks ng NFA dahil wala naman po silang bodega at yung mga kalamidad naman po ay meron silang supply sa ngayon. So, yan po, Miss Annie, ang in a nutshell, ang mga pangunahing dahilan kung bakit posibleng magkaroon ng food security emergency declaration sa bigas. Asek, para lubos na maintindihan ng ating mga kababayan itong tungkol dito sa pagdideklara ng food security emergency, you made mention about the global rice cost na bumaba and then yung tariff reduction. Pero sa kabila niyan, hindi makontrol yung pagtaas ng presyo ng bigas. Now, saan niyo po may extraordinary increase doon sa presyo? Saan kaya yung nakikita niyong problema? Kaya ba pumapasok ito para sabihin natin direktamente na may regulation na gagawin yung gobyerno dito dahil may mga abusive din na mga traders natin na nagtitake advantage? Yan po ay kung babalikan natin yung naging hearing sa Quintacom, lumalabas po doon na meron talagang posibleng mga pag-abuso sa value chain ng bigas at yan po ay inaalam ng gusto at inatasan na ng committee ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung nasan po yung sabihin natin na pagmamalabis sa presyuhan along the value chain. It could be in the importer, wholesaler, trader hanggang sa retail po ng bigas. Kaya nga po kahapon na nag-ikot kami sa trabaho market, posibleng merong nakikita po tayo na paglabag dito sa retail outlet dahil may nakita tayo parehas na brand ng bigas pero ang laki ng diferensya at nakikita rin po natin na talagang malaki ang nagiging profit margin sa retail. Isa po yan. So, lahat po ng ito ay tinitingnan ngayon ng ating pamahalaan. Ating mga kababayan, sa pamamagitan ng pagdideklara na gagawin, magkakaroon tayo ng food security emergency, ano yung pangkalahatang aasahan ng ating mga kababayan sa presyo po ng bigas? Lalong-lalo na hindi lang sa presyo ng bigas, pati yung mga yung mga gulay. Ang tataas din ng presyo, kasama rin po ba dito? Again, nasa inyo pong pagkakataon, Asek Dimesa, ang panawagan sa ating mga kababayan. Miss Annie, ito pong posibleng deklarasyon ng food security emergency ay para lamang po sa bigas dahil ito nga po ay tinatakda ng Republic Act 12078 o yung amenda sa rice tarification law. So bigas lang po magiging sakop nitong food security emergency natin at hindi po sakop ang ibang commodities. So inasahan naman po natin na dahil po sa mga hakbang kagaya po ng pag-intervene ng NFA, posible maging intervention dahil magbebenta nga po siya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng ating gobyerno ng relatively cheaper na presyo ng bigas at 38 pesos na pwedeng ibenta po sa ating mga kababayan. And of course, yung ibang hakbangin po natin kagaya nung pag-impose ng maximum suggested retail price at pagbabago ng labeling, all these actions will probably lead to reduction in prices ng ating main staple na bigas sa mga susunod na panahon po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Asek Arnel Dimesa,
ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Magandang umaga po. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Good morning. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng malamig na northeast monsoon or amihan. Ito po yung hangin galing dito sa may mainland Asia. Nagdadala lamang ng mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, habang ang shear line o yung boundary ng amihan plus the easterlies ay siyang nakakaapekto sa eastern sections ng southern Luzon and Visayas. And for the rest of Visayas and Mindanao, andyan pa rin ang mga pulupulong mga paulan at pinakamatataas ang tsansa ng ulan sa may eastern side. Epekto pa rin yan ng easterlies o yung mainit naman na hangin galing sa silangan. Base sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang low pressure area or bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, and possibly by the end of January, mababa pa rin po ang tsansa na magkakaroon tayo ng weather disturbance. Sa ngayon, wala pa rin tayong gale warning or babala sa matataas sa mga alon, and even hanggang sa katapusan po ng linggong ito dahil relatively hindi pa ganun kalakasan po yung ating northeast monsoon. Pero sa may northern and central Luzon, posible pa rin umabot sa 3.7 meters or nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin for small sea vessels. Southern Luzon, Visayas and Mindanao, asahan pa rin ng between 0.5 to 1 meter na taas sa mga pag-alon, pero kapag may mga thunderstorms, posible pa rin umabot sa 2.5 meti. Sa Metro Manila, sunrise is 6:25 a.m. at ang sunset ay 5:50 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja, nagsasabing sana naman panahon, Pag-asa magandang solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 18. Bawat panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo, at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Enero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.